Tinahong nasa linya na natin ang... Eto. sige nga, partner, Kasi pag-usapan ano natin yan to. eh. Oo. Nagkaroon sa report ng 24 oras kahapon, sabi nga ng mga watchdog sa election po natin, ang party list system sa bansa natin ay naaabuso na. Ang tawag nga nila dyan, nagiging political carnival. Yan, carnival. Yung ganong klase na obserbasyon, matagal na nating napupunayon, hindi ba? At naririnig po, tuwing may eleksyon umuusbong ito. Pero ano ba ang ating legal way out para po maitama ang sistema? Yan, tupuntahan natin ang COMELEC. Nasa linya po natin si Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita po ng Commission on Elections. Attorney magandang Laudianco, umaga. good morning. Live po Welcome kayo sa po. DCWB. Radyo na, TV pa. Good morning, Attorney. Magandang umaga po, Sir Reng. Mamaya sa lahat po na taga-subaybay na ating programa sa DCWB. Good morning po. Mabilisan ito na ikaw daw po ay pre-boarding. Oo. Sorry, Habol tayo, Attorney habol ha. tayo. Oo. Oo. Ano po ang inyo masasabi doon sa reports at obserbasyon na naaabuso na po ang party list system sa bansa natin? Yun po kasi ang sinasaad ng batas natin. Alam niyo po, there are several rulings na ng Supreme Court. Kung saan yung una, dun sa Banat ruling natin, Banat versus COMELEC, sinabi ng ating Supreme Court na hindi kinakailangan na wallowing in poverty of talagang membro ng sektor yung magre-representa sa kanila. Ang importante po, kailangan advokasya, na siya nag-a-advokasya ng sektor. Ng ikalawa naman po, sinasabi rin, kung matatandaan nyo, sometime in 2013 po, ma'am, ang COMELEC ay nag-delist ng napakaraming party list groups dahil sa ang sabi po ng COMELEC ay meron na itong mga representation doon sa mga legislative districts. Tapos kung pareho lang din yung nire-represent nila, hindi masasabi na marginalized and underrepresented. Kaya lang po, sabi again ng Supreme Court doon sa atong paglaong, mali ang COMELEC, ni-reverse po kami dito dahil ayon nga po sa batas natin, ang iba't ibang sektor ay maaaring representa ng iba't ibang mga party list groups. Okay, pero ang may obserbasyon din po na para itong nagiging fallback ng mga political families. Kung halimbawa po na hindi uubra ng tumakbo sa isang legislative district, pwedeng lumikha o tumakbo o kaya magpanominate sa isang party list organization. Yun po ba ay nakikita rin ng COMELEC? Opo, nakikita rin po namin yan, na minsan magkakamag-anak sa isang party list groups. Unfortunately po, wala kasing anti-political dynasty provision ang Republic Act 79 per 1. In fact, ma'am, sa ating po bansa, dalawang batas lang po yung merong anti-political dynasty provision. Yung sa SK Reform Law, na kung saan yung isang tatakbo bilang SK official ay bawal may kamag-anak sa local at national positions na elective positions. At dun sa Bangsamoro Electoral Code po natin na yung mga nominado sa regional political party representatives ay bawal na magkakamag-anak up to the second civil degree. Yun lamang po ang batas na meron tayo. And so far as party lists are concerned po, wala pong anti-political dynasty provision dyan. So lahat ho yan nakasalalay. Kung meron magtutulak talaga na either i-abolish na ho yung political system dahil party list system dahil kita nyo naman ho ang pang-abusong ginagawa niya. Or no? i-amend kung Or hindi man ito amyendahan. i-abolish. Opo, Sir Reng, Ma'am Weng, dun sa mga panukalang batas po na nakakasali ang COMELEC, pinapatawag kami sa technical working group. Sinusuportahan po namin yan dahil ang habol nga po ng COMELEC sana yung representation ng mga sektor. At any rate po, basta nagkaroon ng batas, ipapatupad po yan ng COMELEC. Kung halimbawa po, ang isang party list nominee ay ang isang party list, merong 10 nominee ngayon, hindi po ba Attorney John Rex? 10 ang nominee Tama po. allowed. Okay, yung top 3 doon, ang makakaupo, kung makukuha sila ng sapat na boto, to get 3 seats sa Congress. Tama po? Tama po, maximum po ang 3 seats. Okay, pero pag halimbawa po sa proseso po ng kampanya, normally pangalan lang ng party list ang inilalabas. Pwede bang inilalantad din po ba, mandatory ba na ilantad din ang pangalan ng at least 3, the top 3 nominees para po alam ng taong bayan kung ay ito pala ay kamag-anak na ng sitting congressman. So hindi ko napipiliin ito kasi lalabas na may political dynasty din sila via party list system. COMELEC na po ang naglalathala niya, Ma'am Weng, Sir Reng, So lahat po ng nominees ay pinapublish namin yan po sa aming website para makita ng ating mga kababayan na sino ang mga taong nasa likod ng party list. Kasi bagamat ang kandidato po talaga at nangangampanya ay party list groups, malinaw naman po na ang umuupo ay mga nominado. In fact, yung pong 3-term limit rule ay hindi naman nag-a-apply sa party list kundi sa mga nominado. Correct. Kaya tama lang po malaman ng ating mga kababayan sino-sino at sa likod. Asahan niyo po yan na yung ating mga nominees ng lahat ng party list po ay ilalathala po namin yan sa aming website. Ano yung 10 party list ng bawat, 10 nominado nominees. ng bawat Lahat party po, list? lahat. In fact, pati po yung kanilang certificates of acceptance para makilala ng ating mga kababayan sino ba yung tao na yan na ninominate at tumanggap ng nomination. Pero yung pong mga gagamitin nilang
talagang pampromote ng kanilang kampanya. Like naglalakihang mga billboard, whether online or whether on sa mga daan, mga e-billboard ngayon na sikat rin. Dapat ho ba nandun siguro rin ang kanilang mga litrato? Pwede bang gawin yan ng COMELEC? Sa ngayon po kasi dahil ang kinikilala nga po natin na ang kandidato ay yung mismong party list, wala po silang obligation sa batas na kailangan i-disclose lahat. Pero ang pangako nga po ng COMELEC sana sa ating mga kababayan, tignan niyo po yung aming website dahil i-disclose namin lahat ng taong nasa likod niyan, yung 10 nominado at lahat ng dokumento po na naisumitin nila sa COMELEC. Pero sana may paraan, Attorney John Rex, no, na hindi lahat mag-a-access o may panahon na mag-access sa website ng COMELEC. Sana yung kung nakabalandra ang pangalan ng party list sa EDSA, sana nandun na rin yung pangalan ng kanilang top 3 nominees At para saka litrato. agad-agad nakikita ng taong bayan. Yes. Hindi ba? Hayaan niyo po, pag sa susunod po kaming pinatawag sa pag-aamyenda ng batas po na yan, ay isa po yan dun sa suhestyon na isusulong po ng COMELEC. Ano po nakikita niyong dapat pang amyenda sa party list system natin to prevent abuse na nagpapaulit-ulit nating nararanasan tuwing eleksyon po at nagkakaroon pa ng maraming poder sa gobyerno ang mga yan? At siguro po yung laging clamor ng ating mga kababayan, una sa lahat po, dapat talaga ay nagre-representa ng sektor nila. Siguro po dapat taasan natin yung antas, hindi lamang advokasya, kundi talagang miyembro ng sektor na nagre-represent sa kanila, yung talagang tatakbo bilang nominee. Ikalawa, sana po matigil na rin. Ito naman din po ay clamor ng mga pinaparating sa COMELEC na kung meron ng legislative representation, halimbawa po sa isang lugar, meron na, sana yung representation na yan doon na lang at kasi meron pa rin po mga umuulit na party list na pareho ng representation. So nawawala po yung original na intention na dapat ito ay sa marginalized at underrepresented sector po natin. Siguro ilan lamang po yan yung sa sinusuportahan po ng COMELEC. Siguro magandang may suggestion din mula sa COMELEC kasi kayo baka nakaka-obserba din kayo. Ano ba talaga sa ating lipunan ang mga yung talagang marginalized ba? Yung talagang wala hong kinakatawan, wala hong tumatayo para sa Walang kanilang boses sa kapakanan. Congress. Oo. Oo. Tama po, ginawa po namin yan at nakapagsumiti nga po kami sa ating Senado ng mahigit 900 pages na revision po ng Omnibus Election Code kung saan pinagsama-sama na po yung lahat. Opo, last year pa po namin na-submit yan. Pinagsama-sama na ng lahat ng batas panghalalan, kinodify at lahat ng amendments na gusto namin isulong ay nilagay na po namin doon. Ano na po nangyari doon sa 900 pages na yon? Nananatili pong nasa Senado po ito at kinukonsidera po ng ating Committee on Suffrage and Electoral Reforms po. Unfortunately, baka po doon sa 900 pages na yon may mga masasagaan na political interest kaya natutulog yung inyong proposal. Sa tingin naman po namin, maganda naman po ang pagkaka-welcome nila dun sa aming proposal na yan, na almost 1,000 pages po yan. Hinihintay na lang din po namin ano ba ang mga susunod na action pa ng Kongreso patungkol dito. Diyan natin makikita ang metal, no? Yung kalibre ng mga mambabatas natin. Kung iiral yung national and public interest doon sa inyong tagtrabaho o yung personal interest ninyo para manatili sa pwesto. Di ba, Attorney John Rex? Tama po at nakahanda po kaming muling isulong at kung sakali man po patawag kami, handang-handa po ang COMELEC na magsalita po patungkol sa aming proposal at submissions na ito. Yun. Ang bottom line ay sa ngayon, base sa batas at doon sa interpretasyon ng Korte Suprema, hanggat wala pong amyenda sa party list system, magpapatuloy ang nakikita nating abuse sa sistemang ito hanggat wala pong amyenda. Tama po, basta po mayroong pag-aamyenda po ang commitment ng COMELEC, nakahanda po kami tumugon at ipatupad po ito. Ang inaasahan nating bilang ng mga party list sa susunod na eleksyon, gaano karami ho? More or less 160 po ang makakasama sa raffle po natin. Nagaganapin nga po sa October 18 kung saan po ilalive stream namin ito. Makikita nyo po na ang serye ng kanilang pagkakasunod-sunod sa balotas para matanggal na po yung dati nakakagawian 111 AAA. Ngayon po, raffle na diba? po sila. Oo nga pala, Parang 5 ng naguunahan 1 yan. tapos may A. Oo. Tama po. So, raffle- pakiabangan po sa October 18 po, yung raffle natin ay naka-live po ito at pwede pong i-cover ng ating media. Yes. So, ibig sabihin, hindi alphabetical ang magiging latag sa balota, Attorney. Opo, pagdating po sa party list, hindi na po alphabetical at may electronic raffle po tayo. Alright, sige. Okay, good luck. Attorney John Rex, maraming salamat Thank you, sa Attorney. oras. Ingat po sa biyahe. Maraming salamat po, mabuhay God bless po. Thank you. Salamat. Si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ho ng COMELEC. Sinikilingan, walang pinoprotektahan.